Dreaming of financial freedom pero feeling stuck sa sweldo mo. Ano kaya kung may mga sikreto ang mga mayayaman na pwede mong gayahin, kahit sa sahod mo lang? Sa video na to, ibubulong ko sa iyo ang 9 money hacks ng mayayaman na pwede mong simulan ngayon. Manood hanggang dulo dahil siguradong kapupulutan mo ng aral ito. 1. Lahat ng usapan sa pera dapat nakasulat. Sa Pilipinas, 6 sa 10 na away sa negosyo at mga utang ay dahil sa verbal agreement lang. Ang ending ay akala ko kasi. Tapos sisiraan na ang pamilya. Bakit delikado ang salitaan lang? 60% ng financial disputes ay walang written contract. 3 times mas mataas ang chance ng conflict kapag verbal lang. 8 sa 10 na nagkakaproblema ang nagsasabing, sana pala pinapirma na lang namin. Mga ginagawa ng written agreements. Utang, kahit 500 lang, isulat mo. Business deals, kahit tropa pa kasosyo mo. Rental agreements, lalo na sa apartment. Written agreement tips. 3 saksi, kahit pamilya lang. 2 kopya, isa sa'yo, isa sa kanya. 1 notarized, para sa malalaking halaga. Alam mo ang pinakamahal na salita sa mundo? Yung, akala ko kasi. Kaya huwag mong hintayin na mangyari yan sa'yo. 2. Mag-negotiate ng tama. Marami sa atin akala, ang negotiation ay parang tawaran lang sa palengke. Pero ang totoo, ito ang pinakamahalagang skill para umangat sa trabaho at negosyo. Bakit mahalaga ang tamang negotiation? Salary reality check, 7 out of 10 Pinoys hindi nagne-negotiate ng first job offer. Ayon sa Job Street Survey, employees who negotiate starting salary earn 10 to 15% more long-term. Alam mo ba na ang mga taong marunong mag-negotiate ay kumikita ng 30% more in their lifetime? Paano mag-negotiate ng professional? Research muna. Alamin ang market rate ng posisyon mo. Ihanda ang i-espesyal na halaga na dala mo. The power of silence. Sabihin ang asking price tapos tumahimik. Win-win approach. Kung hindi kaya sa salary, baka pwede sa benefits. Pwede ba nating pag-usapan ng performance-based increase? Remember, ang tunay na negotiating power ay nasa taong handang umayaw sa unfair deal. Kaya sa susunod, huwag kang matakot mag-counter offer. 3. The power of walking away. Ang pag-ayaw ay hindi kahinaan, ito ay isang estratehiya para sa mas magandang kinabukasan. Sa tamang oras at tamang dahilan, ang pagbitaw ay isang paraan para maprotektahan ang iyong puhunan, oras, at kalusugan. Kailan dapat umayaw? Una, kapag hindi ka na kumikita ng tama. Kung mas malaki na ang stress kaysa sa kita. Kung lumalagpas na ang oras na inuubos mo kumpara sa perang bumabalik. Ikalawa, kapag malinaw na may red flags. Laging late ang bayad o hindi tumutupad sa usapan. May mga terms na bigla ang binabago ng walang paunang abiso. Ikatlo, kapag may matinding kutob ka na may mali. Ramdam mo nang hindi na tama pero hindi mo maipaliwanag. Kapag may duda, mas mabuti nang umayaw kaysa magsisi. Ika-4, kapag natrap ka sa sunk cost fallacy. Matagal ko na itong ginagawa, sayang naman kung titigil ako. Nakapag-invest na ako, tuloy na lang. Ang pinaka-successful na negosyante at investor ay hindi lang mahusay sa pagkuha ng oportunidad, sila ay madiskarte sa pagbitaw kapag hindi nasulit ang isang deal. 4. Alamin kung saan napupunta ang pera mo. Naranasan mo na bang ang senaryong ito, hala, wala na pala akong pera? Kakasahod ko lang. Hindi ka nag-iisa. 7 sa 10 Pilipino ang walang ipon, at isa sa mga pangunahing dahilan. Hindi nila alam kung saan napupunta ang pera nila. Bakit mahalaga ang pagtunton ng gastos? Ang maliliit na gastusin, kapag pinagsama-sama, nagiging malaking kawalan. 100 pesos na kape araw-araw, 3,000 kada buwan, 33,000 pesos kada taon. Akala mo, maliit lang yan, walang epekto. Ang totoo, ang pagiging mayaman, nagsisimula sa pagiging aware sa gastos. Alam mo ba kung gaano kalaki ang mga maliit mong gastos? Si Juan, 25,000 pesos ang sahod kada buwan. Akala niya konti lang ang ginagastos niya sa GrabFood at online shopping. Pero nung tinrack niya, 8,000 na pala ang napupunta sa small luho kada buwan. Paano magsimula mag-track spending? Gumamit ng app o kahit notes lang sa phone.
I-group ang gastos sa kategorya food, bills, luho. Mag-weekly check, saan ako madalas gumastos? Kailan ka huling nag-check ng gastos mo ngayong buwan? Alam mo ba kung aling kategory ang pinakamalaking ginagastusan mo? 5. Maging matalino sa paggastos. Ang sarap gumastos ng walang iniisip, deserve ko to. Pero pagdating ng katapusan ng buwan, hala, bakit ubos na pera ko? Bakit delikado ang gastos ng gastos? Ayon sa survey, 68% ng mga Pinoy ay aminadong nag-impulse buy, lalo na kapag stress, malungkot, bored. Akala mo, okay lang to, maliit lang naman. Bawat maliit na pagbili, bawat isang beses lang naman na luho, kapag pinagpatong-patong, biglang isang malaking butas na sa budget mo. Hanggang sa dumating yung moment na magugulat ka. Hala, bakit wala na akong pera? Mga gastos na hindi worth it na dapat iwasan. Maliit pero madalas na gastos. Paunti-unting bayad sa GCash, Shopee, food delivery hanggang sa di mo namamalayan, paubos na sweldo mo. Mga trend na walang halaga sa pangmatagalan. Ang ika-5 mong tote bag. Ang designer tumbler na pwedeng palitan ng mas mura. Tanungin mo, gusto mo pa ba yan next month? Emosyonal na gastos dahil sa FOMO. Sayang ang sale. Pero, kung hindi mo naman talaga kailangan, mas sayang ang pera. Paano magbago? 24-hour rule. Gusto mong bilhin? Antayin mo muna ng isang araw. Spoiler, 80% ng oras, mawawalan ka ng gana. Value check. Itanong mo, magagamit ko ba ito ng 10 beses? Masaya pa rin ba ako dito after ng isang buwan? Luho budget. Maglaan ng fixed amount para sa wants mo para kontrolado ang gastos. Ang pinakamalaking financial regret ng mga Pinoy. Hindi pagkakamali sa investments, kundi ang paggasto sa mga bagay na pagkatapos ng ilang araw, tinatapon lang din. Hindi masama ang mag-reward sa sarili, pero dapat alam mo kung kailan ito sobrang gastos na. 6. Huwag magpakalunod sa gasto sa kasal. Kasal ay isang simbolikong pagsisimula, hindi isang kompetisyon ng kayamanan. Sa mundo ngayon, madalas tayong naimpluwensyahan ng pressure, mula sa social media, tradisyon, at expectations ng iba, para gawing engrande ang isang araw na seremonya. Pero ang tanong, ano ba talaga ang mahalaga sa buhay mag-asawa? Bakit mapanganib ang sobrang gastos? Una, napapalitan ng pera ang tunay na diwa ng kasal. Ang kasal ay tungkol sa pagsasama ng dalawang tao, hindi sa halaga ng venue, pagkain, o dekorasyon. Hindi masusukat ang pagmamahalan sa presyo ng gown o sa dami ng bisita. Ikalawa, isang araw lang ang kasal, pero ang utang matagal bago matapos. Maraming mag-asawa ang nababaon sa utang matapos ang marangyang kasal, at ito ang nagiging dahilan ng stress at sigalot sa unang taon ng kanilang pagsasama. Ikatlo, ang once-in-a-lifetime mindset ay isang maling paniniwala. Espesyal ang kasal, pero hindi ito ang sukatan ng relasyon. Ang totoong pagsubok ng pag-aasawa ay hindi kung gaano kaganda ang kasal, kundi kung gaano katibay ang pagsasama pagkatapos nito. Paano gawing mas makabuluhan at masinop ang kasal? Pahalagahan ang relasyon, hindi ang eksena. Ang isang simpleng kasal na puno ng tunay na kasiyahan ay higit na mas mahalaga kaysa sa isang magarbo pero puno ng stress. Paghandaan ang buhay mag-asawa, hindi lang ang araw ng kasal. Itabi ang malaking bahagi ng budget para sa pangmatagalang seguridad, tulad ng ipon, emergency fund, at investments. Gamitan ang budget para maging mas madiskarte at creative. Hindi kailangang gumastos ng milyon para gawing memorable ang kasal. Maraming simpleng paraan para mapanatiling espesyal nang hindi nasasakripisyo ang financial future. Ang kasal ay isang araw lang. Pero ang pag-aasawa, yan ang dapat paglaanan ng totoong investment. 7. Manindigan sa sariling desisyon. Maraming beses sa buhay, ang pinakamahirap na desisyon ay hindi ang pagsabi ng hindi, kundi ang paninindigan sa desisyon, kahit na natutukso ka ng magbago ng isip. Sa larangan ng pera, ang tunay na financial stability ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng malaking kita, ito ay tungkol sa disiplina sa paggawa ng tamang desisyon, at sa pagsunod dito kahit mahirap. Bakit tayo madalas natutukso sa gastos? FOMO syndrome. Limited time offer kasi. Yung pakiramdam na kapag hindi mo binili ngayon, baka mawala na, kahit hindi mo naman talaga kailangan. Peer pressure. Lahat sila meron eh.
Kapag nakikita mong may bagong gadget, bag, o sapatos ang kaibigan mo, parang napipilitan kang sumabay kahit hindi ka naman talaga interesado. Decision burnout. Araw-araw, ang dami nating kailangang pagdesisyonan. Kaya minsan, ang pinakamadaling gawin ay sundin na lang ang impulse at hindi na mag-isip ng mabuti. Paano panindigan ang financial discipline? Matulog muna, rule. Kapag natukso kang bumili, huwag agad bumigay. I-off ang notifications at kalimutan muna ang tukso sa loob ng 24 na oras. Tip, kung hindi mo na maalala after isang araw, hindi mo talaga kailangan. Accountability trick. Sabihin sa tropa, pag bumili ako nito, ibuli niyo ako sa GC. Ginagawa nitong mas madali ang pagsunod sa desisyon dahil may tumutulong sa iyo manatili sa plano mo. Future self-test. Bago bumigay sa impulse buy, tanungin ang sarili. Ano kaya sasabihin ng future me 1 taon mula ngayon? Ang tunay na financial discipline. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagpili ng tamang desisyon at paninindigan ito kahit mahirap. Ang totoong yaman ay hindi lang sa kung anong meron ka, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan at ginagamit ang resources mo ng may disiplina. 8. Huwag palakihin ang gastos pag tumaas ang sahod. Tumaas ang sahod, parang automatic na may gusto tayong baguhin, mas mahal na kape, mas komportableng sasakyan, mas maraming luho. Ang problema, kung hindi natin ito makokontrol, baka hindi natin maramdaman ang tunay na epekto ng pagtaas ng kita. Dahil lahat lang ng nadagdag, ginastos din agad. Ano ang lifestyle creep? Kapag tumataas ang sahod, kasabay nito tumataas din ang gastos. Na parang hindi na tayo umangat sa financial status natin. Realidad, 8 sa 10 Pinoy ang nauubos ang salary increase sa lifestyle upgrades lang, walang natitira para sa ipon o investments. Paano mapigilan ang lifestyle creep? 50% rule. Lahat ng salary increase, hatiin agad, kalahati para sa savings investments. Mas okay kung auto-transfer para hindi matempt gamitin. Old you test. Tanungin ang sarili, bibilhin ko ba ito nung 50,000 pesos pa lang sahod ko? Kung hindi, baka hindi mo rin talaga kailangan ngayon. VIP spending list. Piliin lang ang 2 hanggang 3 bagay na talagang gusto mong i-prioritize. Hindi lahat kailangang i-upgrade. Hindi ito tungkol sa kakayahang bumili ng kahit ano, kundi sa kapayapaan ng isip kahit simple lang ang lifestyle mo. 9. Gumastos ng masaya. Huwag maghanap ng kasiyahan sa paggastos. Pwede mong bilhin ang gamot pero hindi ang kalusugan. Pwede mong bilhin ang pagkain pero hindi ang gana. Pwede mong bilhin ang luho pero hindi ang peace of mind. Tama ang gumastos para sa saya kung alam mo kung bakit mo gusto ito, hindi dahil lang sa FOMO o pressure. Kayang bayaran ng walang guilt, hindi utang o isasakripisyo ang needs. Nagdadagdag ng halaga sa buhay mo, hindi lang pansamantalang distraction. Delikado kapag ginagamit mo ang pera para takpan ang lungkot. Shopping greater than self-reflection. I-impress ang iba. Mga bagay na hindi mo naman talaga gusto. Escape sa realidad. Pagkagastos, mas malala ang stress sa utang. Ang tunay na luxury. Freedom na hindi ka alipin ng cravings mo. Peace of mind na walang iniisip na utang. Contentment na kahit simple lang, masaya ka. Share mo to sa taong alam mong kailangan itong marinig. Ang yaman ay hindi lang para sa ilang pinipili, para ito sa mga handang matuto at kumilos. Simulan mo ngayon ang mga hack na ito. Tandaan, ang malaking pag-unlad ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Kung naniniwala ka na kaya mong baguhin ang financial future mo, drop a comment. At kung nakatulong to sa'yo, huwag kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas maraming money tips. Salamat sa panonood, at tandaan, hindi ka nag-iisa sa journey na to, sabay tayong aangat. See you sa next video, KMWLZ fam.